Narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit 4 na ang flood control projects pa ang natuklasang ghost project pala ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ang resulta ng investigasyon ng DepDev, PNP at AFP sa inisyal na 8,000 flood control projects sa buong bansa. Natuklasang karamihan sa mga ghost projects ay mula sa Luzon. Ang ilan sa mga proyekto ay kinontrata ng kaparehong kontraktor na pinangalanan noon hinggil sa anomalya sa flood control projects. Ipinasa na ang mga impormasyong nakalap sa Independent Commission for Infrastructure. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito, regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. Muling naghatid ng relief goods ang Philippine Air Force sa Northern Cebu bilang suporta sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response operations doon. Gamit ang C-130 cargo aircraft, inilipad ang relief goods mula Villamor Air Base sa Pasay City patungong Brigadier Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bit-bit nila ang 8 sako ng picnic tent, 10 sako ng mga kumot at 60 kahon ng mga tent materials para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol. Hindi aniya titigil sa kanilang pangako ang Philippine Air Force para sa agarang paghahatid ng essential supplies sa mga disaster-stricken areas, katuwang ang mga partner agencies at organisasyon. Alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapia Mapita, magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. 3 patay habang 2 ang sugatan sa nangyaring pananambang sa Midsayap, North Cotabato nitong Martes. Kabilang sa mga nasawi ang retired military officer na si Madron Sumlay Endayla, 48 taong gulang, ang kanyang escort na si Udin Endayla Dalgan, 31 taong gulang, at si Rahib Mamental Wahab, 35 taong gulang na isang tricycle driver na nadamay lamang sa insidente. Sugatan naman ang municipal councilor ng Kadayangan na si Saida Felmin Endayla, asawa ng nasawing retired officer at kaanak nitong si Lani Endayla Yusuf, 2 taong gulang. Ayon sa pulisya, biglang sumulpot ang isang minivan na sinasakyan ng mga armadong sospek at pinaputukan ang sasakyan ng mga biktima sa barangay Salunayan. Personal grudge o rido ang posibleng motibo sa krimen. Mari namang kinundena ng Cotabato Police Provincial Office ang insidente at tiniyak na nagpapatuloy ang hot pursuit operations at investigasyon para mahuli ang mga responsable sa krimen. Posibleng ipagpaliban hanggang May 2028 ang BARM parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay MILFP's Implementing Panel Chair at MBHTE Minister Muhaggir Iqbal, may 2 senaryo kaugnay ng halalan. Una, maaring isagawa ito o bago pa ang March 31, 2026 kung maisa sa batas ang redistricting bill. Ikalawa, maaari itong hindi matuloy at isabay na lang sa national at local elections sa May 2028. Giit ni Iqbal, ang mga kaganapan ngayon ay maaaring bahagi ng isang grand design o mas malawak na plano para kontrolin ang halalan sa 2028. Dagdag pa niya, posible ring maghain muli ng panukalang batas sa Kongreso para i-reset at isabay ang halalan ng BARM sa pambansang eleksyon. Nananawagan si Iqbal sa mga Bangsamoro na maging mapagmatyag at maingat sa mga susunod na hakbang. At yan ang mga balita ngayon dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.